Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng panahon natin ng Kwaresma, na kung saan kung ating pong babalikan yung mga nakakaraang linggo, nagsimula tayo sa tukso na naranasan ng ating Panginoon. At noong pangalawang linggo ay ang kanyang pagbabagong anyo. At ngayon naman, pinapakita sa atin ang isang larawan at sitwasyon ng ugnayan ng Samaritano at ng mga Hudyo. Sinasabi na ang Panginoon ay nauhaw at siya ay naupo sa tabi ng balon ni Jacob nang siya ay naroon at nagpapahinga. Dumating ang isang Samaritana na iigib sa balon. At dito nagkaroon sila ng pag-uusap sapagkat nanghingi ng tubig na maiinom ang Panginoon. At wari baga nagtaka yung Samaritana sapagkat kumakausap sa kanya ang isang Hudyo. Sa kanilang kultura at kanilang kaugalian, ang isang Hudyo ay hindi nakikipag-usap sa isang Samaritano. At lalong higit sa isang babaeng Samaritana. Kung kaya nagtaka yung babae sapagkat kinausap siya ng isang Hudyo. Mga kapatid, ang ugnayang ito ay maaaring matagal nang magkahiwalay. Ang ugnayan ng mga Hudyo at mga Samaritano dahil sa kanilang mga hindi pagkakaunawaan, dahil sa kataasan ng pride ng mga Hudyo at pagiging mababa ng pagtingin nila sa mga Samaritano, sapagkat ito ay contaminated di umano ng iba't ibang mga paniniwala at pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kung kaya't gayon na lamang ang hindi nila pagkakaunawaan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Samaritana ay nilapitan ng Panginoon at hiningan ng tubig upang siya ay makainom. At waring ang tubig na ibinibigay ng babae ay galing sa balon. Ngunit ang binibigay na tubig ng ating Panginoon sa pangailangan ng kaluluwa ng babae na mayroong ugnayan sa iba't ibang mga lalaki, sapagkat halos 5 yung kanyang kinasama at sa kasalukuyan ay hindi pa siya kinakasal kanino pa man. Kung kaya't ang babaeng ito na Samaritana ay nasa estado ng kasalanan. Kung kaya sinabi ng Panginoon, kung alam mo lamang na kung sino ang iyong kausap, siya yung hihingan mo ng tubig na nagbibigay buhay, at ipagkakalob sa iyo ang tubig na ito upang ikaw ay makapagsisi at makapagbalik loob sa iyong mga nagawang kahinaan at pagkakasala. Kung kaya sinabi ng babae na uhaw sa kapatawaran sa kanyang mga nagawang mga kahinaan at kasalanan, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako bumalik sa balon na ito upang hindi na ako muling mauhaw. Mga kapatid, sa buhay po natin, pwede natin tanungin, ano ba yung kinauuhawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay? Maring nauuhaw tayo sa pagtingin ng ating mga magulang, ng ating mga kapatid, ng ating mga kasamahan. May mga taong uhaw na uhaw sa mga bagay na papuri
may mga tao na gustong pinupuri sila at binibigyan ng pansin. May mga taong nauuhaw sa pagmamahal ng kanilang pamilya, ng kanilang kapwa. Maaari natin tingnan, alin ba yung mga bagay na kinauuhawan natin tulad ng justice. May mga taong nauuhaw sa katarungan. At sa kasalukuyan nga, makita natin, may mga biktima ng kawalang katarungan ay nauuhaw sa katarungan. Yung mga biktima ng extrajudicial killing hanggang ngayon ay nauuhaw sa katarungan. Yung mga biktima ng maling judgment sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagkatao, hanggang ngayon ay naghahangad na sila ay mabigyan ng wastong pakikitungo at wastong pagtingin. Kaya hindi naman, may mga bagay na kinauuhawan natin, pero wala sa ating mga kamay ang katugunan, ang tunay na tubig na magkakaloob sa atin ng walang hanggang katiwasayan ng ating puso at ng ating kaluluwa ay manggagaling sa Diyos sa pamagitan ng tubig ni Jesus, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya dito po yung ating pag-isipan ngayong 3 linggo ng panahon ng Kwaresma. Ano yung bagay na kinuuhawa natin? At saan ito nanggagaling? At sino magbibigay sa atin ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Ito ay hindi galing sa mundo, kundi galing sa Diyos. Hindi po ito galing sa tao, kundi galing sa biyaya ng Poong May Kapal. Kung kaya humingi tayo ng tubig na nagbibigay buhay, hindi mula sa ating kakayahan, kundi sa biyaya at pagmamahal ng Diyos. Ang tubig na ito ay hindi na tayo mauuhaw, kundi bagkus magbibigay sa atin ng lakas at buhay na walang hanggan para sa ating mga kaluluwa at para sa ating kalooban. Amen.